Pakinggan po natin tong sinuwalat ni Senator Raffy Tulfo patungkol sa isang lotto winner ng PCSO na tila paulit-ulit na nanalo at nag-claim ng premyo, no, sa mga partikular na buwan. So pakinggan po natin si Senator Raffy Tulfo at pag-usapan po natin mamaya. Ito na po. Mga kapatid, ang taong ito ang pinakamaswerteng Pilipino sa Pilipinas. Akalain nyo, noong July, siya po ay nanalo ng 9 times sa loto at 225,000 each. Noong August, tumaas ang kanyang winnings 10 times. Noong September, medyo naglaylo siya. Nahiya siguro. Twice lang. Again, 225,000 po ang pinag-usapan natin dito sa lahat ng winnings niya. October, umakyat. 4 times siya nanalo sa loto. November, umarangkada muli. 9 times siya nanalo. December, 4 times na naman siya nanalo. Again, lahat ng ito ay 225,000 each. At yan po ay 6 months lamang. From July to December last year. At ang total po nito ay 8.3 million pesos. Ang TIN number niya is 00000. Sana all, di ba? So yun po, no, narinig natin, malinaw naman na sinabi ni Senator Raffy Tulfo. Sa pagkakaintindi ko po ay merong isa or particular na winner ng loto na paulit-ulit na tumatama at nagkiklaim ng premyo, no? May mga binanggit siyang buwan at may binanggit siya na ilang beses nag-claim yung taong iyon at umabot yata ng mahigit 8 million yung na-claim, no? Tapos binahagi niya yung tax identification number na parang kakaiba yung TIN number niya, no? Alam niyo, ang dami-daming events or pangyayari sa PCSO. Sa loto, nababalitaan natin na talagang suspicious po, no? Ang dami. Mapapaisip ka na, ito ba'y totoo pa? Or normal pa? Or pwede ba talagang mangyari yun, ano? Na sunod-sunod yung nananalo ng daan-daang milyon, umaabot ng 500 million, 600 million, may 700 million yata, ano? Nung mga nakaraang buwan at nung mga nakaraang buwan nung isang taon, no? Sunod-sunod, buwan-buwan, linggo-linggo, halos araw-araw, no? At talagang ma-amaze ka kasi parang ngayon lang ito nangyari sa PCSO, sa history ng PCSO, na talagang mapapaisip ka, ito ba'y totoo? And then, yung pinaka-recent nga po, no, di umano'y may isang tao na nag-claim ng premyo at siya lang lagi yung nananalo, no? Kung hindi ako nagkakamali, may isa pang balita na 20 times sa loob ng isang buwan, siya nag-claim ng premyo, no? Pwede nyo naman pong i-double check yung mga binabahagi ko sa inyo, nasa balita yan, ano? I may be inaccurate, no? Pero makikita niyo po yan sa balita. So sa madaling salita, suspicious po at talagang hindi na po kapanipaniwala, no? Pero ang paliwanag po ng PCSO dyan, kung hindi ako nagkakamali, ito lang daw yung taga-claim, no? Kumbaga may mga winners na siya yung inuutusan na mag-claim kasi parang ayaw magpakilala ng mga winners. Pero parang ang hirap din tanggapin ng ganung paliwanag, no? Kasi yung mga premyo, sa pagkakadinig ko, ay mga nagkakahalaga ng 200,000, 100,000, ano? Kung ako ang tatanungin nyo, kung ako yung nanalo ng mga ganung halaga, 200,000, 100,000 lang, hindi ko na ipapaklaim sa iba. No? Ako na mismo ang magkiklaim. Maliit lang naman na pera yan. Hindi naman yan daan-daang milyon. No? Pero syempre, kung totoo man yun, karapatan nila yun. Pero ako po personally ay nahihirapang maniwala doon. Kayo po ba? No? So first time po nating narinig yung ganyang reason, no? Yung ganyang paliwanag. At first time po nating narinig yung ganyang balita na sunod-sunod na nag-claim ng premyo, iisang tao ang nananalo or di umano'y nananalo sa loob ng isang buwan, 2 buwan o 3 buwan, ano. First time po natin narinig yan. Kaya talagang hindi mo maiwasang magduda na kung legit pa ba yung mga nananalo sa PCSO Lotto. Kung mapapansin niyo po, no, bumaba na yung halaga ng premyo. Dati daang-daang milyon, 300, 400, 500, 600, no? Halos mag 800 million yung napapanalunan, no? Na halos araw-araw may nananalo. Ngayon, tila 15 million na lang, 8 million, 20 million, ganyan. Parang bihira na ako makakita na lumampas ng 100 million. Ano po? So sa akin pong pagkakaintindi, bumaba yung papremyo nila dahil bumaba na po yung bilang ng mga tumataya. I think marami na po talagang nagduda, no? Umonti na yung tumataya sa PCSO. Well, ganoon naman yan kung hindi ka na nagtitiwala, no? Bakit ka pa tataya, no? And nasa sa inyo na po, nasa sa atin na po, no, kung patuloy pa rin tayong tataya sa PCSO. Sa dinami-dami ng balita about PCSO, Lotto, sa mga winners na talagang kaduda-duda, nasa sa inyo po, kung patuloy pa rin po kayong tataya. Kayo na po ang humusga. Kung sa tingin nyo, worth it pa na tumaya sa Lotto, go ahead, tumaya po kayo. Pero kung sa tingin nyo, hindi na, dahil nga po sa sunod-sunod na balita na nababalitaan natin na talagang hindi natin maiwasang magduda, di nasa sa inyo po kung hindi na kayo tataya. Pero ako po, personally, kung ako tatanungin nyo, ay matagal na po akong tumigil sa pagtaya sa Lotto. Dahil hindi po talaga ako tumama dyan at nung nabalitaan ko na sunod-sunod yung tumatama, sabi ko,
hindi na to kapanipaniwala. So kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa sinabi ni Senator Rapi Tulfo? Antabayanan natin, ano, siguro magkakandak siya ng hearing dyan, ano, so sana malaman natin yung totoo at magkaroon ng katanggap-tanggap na paliwanag ang PCSO dyan. At nang sa ganun ay mag-gain nila ulit ang tiwala ng mga tao. Kasi sa tingin ko at this point of time, marami na pong tumigil sa pagtaya. Kayo po ba? Ilagay nyo lang po yung comment nyo sa comment section below. Huwag kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.